ka na hong update dito sa matapos ma-hack yung inyong database, sir. Hindi ba marami tayong mga member na kinakabahan na paano yung kanilang mga identity, paano yung kanilang mga personal information, baka magamit sa kung saan-saan ng sindikato, lalo pat ay humihingi raw by Aljo ng ransom ang mga hacker na $300 million yata yun. $300,000, Oo. 17 million pesos. So, Diyos ko po. Doc, what is the latest? Well, according po to our initial investigation, together po ito with the ICT, with National Privacy Commission, with cybercrime units of NBI and PNP, ay wala naman po na mga personal information na na-leak or medical information na na-leak, because when we checked our databases, it all are intact. So ang atin pong sa initial investigation, around more than 72 workstations ng ating mga empleyado ang naapektuhan, and so we deemed it necessary to shut down all our system para po ma-contain natin yung spread ng virus. Kung sa atin pong pagtingin ay meron din pong mga naapektuhan na application servers like our website, our member portal, our e-claims and collection servers. But again, with regard to information sa atin pong initial investigation ay wala naman pong na-compromise or na-leak out. So, yung mga password, mga pictures, mga date of birth, personal data na nakastore po sa mga affected devices, hindi po, mga confidential memos ito, Doktor. Hindi ba ito nakompromiso? Yes po, para sa ating mga miyembro at sa ating mga pasyente. Yun pong lumalabas na mga informasyon na nadudun daw po sa dark web are actually parang mga personal ID po ng ating mga empleyado, kasi nga po ay na-hack din po yung mga computers ng ating empleyado. Po, ano pong may tutulong ng DICT sa PhilHealth, sir? Para sa ganun ay maprotektahan po ang database, no? Confidential memos, personal data. Ngayon po na-hack, no? Ng Medusa ransomware. Nag-iingi ng 17 million pesos. Sir, ano bang pwede nating may tulong sa PhilHealth at sa iba pang mga departamento sa mga cyber attacks? Opo, actually ang hinihingi po nila is 17 million pesos. Since Friday po, nung nalaman po namin at nakipag-ugnayan na po kami sa PhilHealth, nag-deploy na po kami ng tao, pati po tools para po tulungan sila. Na-assure naman po yung database po na naglalaman ng mga personal identifiable information, hindi naman po yung nakasali doon sa na-breach. Okay. Alright. Opo. So ang mga na-breach lang po, sir, yung mga personal, mga desktop nila na na-isolate na po natin. So mostly ang nakuha po is yung mga internal memos, mga files po na wala pong laman na database ng ating miyembro ng PhilHealth po, sir. Okay. Alright. Pero ito ba ay masasabi ho ninyong na safe po ho ngayon? At siguro, pwede ho ba ninyong gawing mas safe pa, ligtas itong tulungan itong PhilHealth para baka yung mga sindikato magtatry muli? Mas delikado, mabuti yung mga desktop na lang. Paano kung yung database mismo na naglalaman ng lahat ng mga pangalan ng miyembro at baka biglang alisin ako doon, ha? Pagpunta ko sa ospital, hingi ako ng discount. Wala kang discount dahil di ka miyembro, congressman. Mr. Bindiho, wala ka dito. Walang Aljo Bindiho. Meron dito, Algie Bindoha. Medyo Aljo Bandido. Yan, mga gano'n. Bandido. Pwede ho ba yan na mas gawin na nating secure ang kanilang database, sir? Opo, sir. Magandang tanong po yan. Actually po, napag-usapan na po ng PhilHealth at ng DICT na ang kanila pong sistema ay kokonekta na po sa amin dito directly dito po sa ating National Computer Emergency Response Team, at imo-monitor po natin sila ng 24 oras na po.